Laking gulat ng ulilang dalaga na si Lucy na masukan bilang katulong sa malaking mansyon. Minaliit nga siya ng pamangkin ng kanyang amo, pero laking gulat nga nang nakita nga niyang larawan niya nung siya ay bata pa sa basement ng mansyon. Siya pala ang nawawalang tagapagmana. Saan na ba yun? Tanong nga ni Lucy sa kanyang sarili. Kanina pa kasi nagpapalakad-lakad si Lucy. Nagugutom na nga rin siya. Kung hindi nga niya kailangan ng pera, hindi nga siya magtsatsagang pumunta sa probinsyang iyon at mamasukan nga bilang katulong. Parang nakakita nga ng liwanag si Lucy nang makita nga niya ang isang malaking itim na gate. Mukhang yun na nga ang Hacienda Fontabella. Tatawid na nga sana siya bigla, pero may muntik na nga bumangga sa kanyang sasakyan. Hoy, muntik mo na kaya ako mapatay? Pagwawala nga ni Lucy at dinampot nga ang mga gamit na nahulog niya. Bumaba mula sa sasakyan ng driver. Kasalanan mo, bigla ka nalang tumatawid dyan eh. Napanganga na nga lamang si Lucy sa itsura ng lalaki. Hindi niya naman type ang mga morenong lalaki, pero hindi napigilan ni Lucy na pagmasdan ito. Ang hot ng lalaki, pero siya yata ang uusok dahil sa sobrang paghanga. Miss, tumutulo na yata ang laway mo. Tanong nga ng lalaking nagngangalang si Richard. Agad itinikom nga ni Lucy ang bibig niya at umayos ng tayo. Hindi no, ang kapal naman ng mukha mo. Anong tingin mo sa sarili mo? Hot, gwapo, maskulado, matangkad, tall and handsome? Natawa na nga lamang si Richard. Bakit hindi ba? Actually, you describe me. So nice. Abat, reaksyon nga ni Lucy. Pero saad nga ng guard bigla? Kayo po pala yan, Sir Richard. Napairap nga si Lucy. Richard pala ang pangalan ng lalaki. Si isip-isip nga niya. Okay na sana sa kanya si Richard pero sobrang yabang lang talaga. Bibisitahin ko lang si Tito Juan. Nandyan ba siya? Tanong nga ni Richard sa guard. Opo, nasa mansyon po, sir. Sagot naman ng guard. Sige, pakisaban na lang na pagdating ko, gusto ko siyang makausap. Saad nga ni Richard. Pumali nga kay Lucy si Richard. How about you, miss? San ka? Tanong pa nga nito. Wala kang pakialam. Pagsusungit naman ni Lucy kay Richard. Tumawa na nga lamang ang lalaki, pero hindi nga niya pinansin. Patakbo nga siyang lumapit sa gate ng hacienda at nagtanong sa isang guard doon. Dito po ba yung Hacienda Fontabella? Tanong nga ni Lucy sa guard na nasa entrance. Ito nga, Neng, sagot naman ng guard. Muntik na nga mapatalon sa tuwa si Lucy. Kanina pa siyang naglalakad. Akala niya ay naliligaw na nga siya. Sa wakas ay nakita na nga rin niya ang hinahanap niyang address. Ako po kasi si Lucy. Ako po yung bagong kasambahay. Inaasahan po kasi ako ni Manang Lita. Masuyo nga niyang sabi. Tumango naman ang guard. Ikaw pala yun. Oo nga, nabanggit sa akin yan, Lita. Sige, pumasok ka na. Itanong mo na lang kung saan mo makikita si Lita. Saad nga ng guard. Sige po, salamat po. Nakangiting sabi nga ni Lucy pero nawala yun nang makita nga niyang pumasok ang sasakyan ng mayabang na si Richard na yun. Sinong sadya mo? Sa mansyon ka ba ng mga Fontabella? Halika na, sumabay ka na sa akin. Alok nga ni Richard. Hindi sana sasabay si Lucy pero pinayuhan nga siya ng guard. Sige na, Neng, malayong lakarin papunta sa mansyon ng mga Fontabella. Sumakay ka na lang kay Richard. Saad pa nga ng guard. Oo nga, Lucy, sumakay ka na. Kumindat pa nga si Richard sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Bastos ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tumawa naman si Richard. Wala akong ginagawa sa'yo Ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Ikaw ang bastos. Parang sasabog na nga si Lucy sa inis. Binaliktad pa talaga siya ni Richard. Alam pa talaga ang pangalan niya. Nakinig siguro to nang magpakilala nga siya sa guard. Mukha namang hindi niya magiging amo si Richard. Ayaw na nga sana ni Lucy pero wala siyang nagawa kundi ang sumakay na nga lamang din. Mukhang malaki ang hacienda at maliligaw nga siya. Ayaw man ni Lucy, tinanggap na nga niya ang tulong na offer ni Richard. Seatbelt, Lucy. Saad pa nga nito sa kanya. Masama siyang tumingin kay Richard. Bakit magsi-seatbelt pa? Hindi naman sobrang layo Makulit naman na saad pa nga ng babae. Tumawa ulit si Richard. Alam mo, ikaw na nga ang tinutulungan kung ano-ano pang iniisip mo. Nanlaki ang mga mata ni Lucy nang lumapit nga sa kanya si Richard. Ang lalaki na ang nagkabit ng seatbelt niya. Mawawala na yata ng hininga si Lucy
habang nalalanghap ang mabangong amoy ni Richard. Okay na. Nakangiting tanong nga sa kanya ni Richard. May mga malubak na daan sa loob, baka mauntog ka pa habang nasa loob ng sasakyan ko. Ayoko namang sisihin mo pa ako. Saad naman ni Richard. Mahinang tinulak nga ni Lucy si Richard. Sige na, ang dami mo pang sinasabi. Saad nga ni Lucy. Narinig pa nga ni Lucy ang mahinang pagtawa ni Richard bago nga nito muling paandarin ang sasakyan. Tamang ang lalaki. Marami pang lubak-lubak sa daan. Okay na sana sa kanya si Richard kung hindi lang mukhang mayabang. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Bababa na nga sana si Lucy pero pinagbuksan na agad siya ng pinto ni Richard. Napairap na nga lamang siya. Alam niyang pakitang tao lamang si Richard. Hindi matatakpan ng pagiging gentleman ang kayabangan nito. So, saan ka ba? Si Manang Litang sadya mo, diba? Tara, samahan na kita. Ako na rin ang magdadala ng gamit mo. Alok pa nga sa kanya ni Richard. Umismid lang si Lucy. Hindi na kailangan. Pinigilan nga ni Richard na matawa. Okay, if you say so. Sungit. Saad pa nga ni Richard. Anong sabi mo? Tumawa na nga lamang ulit si Richard at hindi na nga nagsalita pa. Napairap ulit si Lucy. Masama ang loob niya at karapatan nga niyang magsungit. Ni hindi mo lang humingi ng sorry sa kanya si Richard. Ano yun? Porke mayaman ang lalaki at siya ay isang mahirap lang, hindi niya na-deserve ng kapatawaran? Richard! Biglang sigaw naman ni Cyrene. Suminghap nga si Lucy nang lumabas ang isang sosyal na babae mula sa pintuan. Halos lumuwa na nga ang dibdib nito sa suot na tube dress na kulay itim at halos makita na nga ang panty. Kaunting yuko na lang talaga. Galing siyang Maynila, pero hindi naman siya ganoon manamit. Iba pa naman ang inaasahan niya sa mga taga-probinsya, pero iba ang babaeng nasa harapan niya. Iba rin siguro kapag laking mayaman. Kahit nasa probinsya, nakasasabay na nga rin as in. Cyrene, saad naman ni Richard. Bumiti na parang unggoy si Cyrene sa leeg ni Richard. I miss you, kailan ka pa bumalik galing abroad? Saad pa nga nito. Actually ngayon lang, dumiretso lang ako dahil may ibibigay lang ako kay Tito Juan. Imporma nga ni Richard. Talaga? Nasa loob siya, halika na. Umiling nga si Richard at tumingin nga kay Lucy. Later, ihahatid ko lang muna si Lucy kay Manang Lita. Mataray na lumingon naman si Cyrene kay Lucy. For what? Maarteng tanong pa nga nung babae. Palakaibigang ngumiti lang naman si Lucy. Ako po yung bagong kasambahay na pinadala po ng kaibigan ni Manang Lita. Tumaas ang isang kilay ni Cyrene. In other words, you are our muchacha. Saad pa nga ni Cyrene. Cyrene, suway naman ni Richard sa babae. What? Totoo naman diba? Muchacha. She's a helper. Don't call her like that. That's rude. Saad naman ni Richard. Suminghap nga si Lucy nang kunin nga ni Richard ang mga gamit niya at matamis nga nang umiti sa kanya. Let's go? Tanong pa nga nito. Marahan na nga lamang na tumango si Lucy. Alam niyang si Cyrene ang dapat nga niyang palugdan. Dahil si Cyrene naman ang amo niya. Kaso hindi niya mapigilang sumunod kay Richard. Mayabang ang lalaki pero mukha namang mabait pa rin nito. Hey, what are you doing? Isusumbong kita kay Tito Juan. Pagwawala nga ni Cyrene, I will tell him to fire you. Cyrene, malamig ang boses na tawag nga ni Richard. You are not doing that. She didn't do anything wrong. Kahit isumbong mo pa siya kay Tito Juan, ay hindi ka pa rin kakampihan nun. Hindi na nga nagsalita pa si Cyrene at nagmarcha na nga lamang. Ulit papasok. Bumuntong hininga nga si Lucy. Simula pa lang ng araw niya sa hasyenda pero alam na nga niya agad na hindi magiging madali ang trabaho niya. Salamat pala. Oo na, hindi ka na mayabang, mabait ka na. Parang napipilitan pang ang saad ni Lucy kay Richard. Tumawa nga si Richard. You're welcome, Lucy. Anyway, sorry nga pala. Ganun lang talaga ang ugali ni Cyrene pero mabait naman yun. Tumango si Lucy. Kailangan ko namang intindihin yun. Amo ko siya eh. But not all the time. Kapag alam mong mali na, pumalag ka. Advice naman ni Richard. Hindi napigilan ni Lucy na matawa. Napailing na nga lamang siya nang makitang nakatitig sa kanya si Richard. Unang pagkikita pa lang nila ni Richard ang dami na nga kaagad nangyari. And sorry nga ulit. Pahabol pa nga ni Richard. May bakas pa nga ng tawa sa mga mata ni Lucy. Para sa naman? Dahil muntik na kitang masagasahan kanina, I'm sorry. Sinserong sad nga ni Richard sa kanya. Muling napangiti si Lucy.
Mukhang hindi na nga rin masamang makasundo niya sa Richard. Okay, apology accepted. Nagising nga si Lucy sa alarm niya. Naninibago nga siya pero bumangon pa rin siya. Kailangan nga niya palang tumulong sa paghahanda ng almusal ng mga amo niya dahil parte yun ng trabaho niya. Yun din ang unang araw niya kaya hindi nga pwedeng tatamad-tamad siya. Good morning, Lucy. Napangiti nga si Lucy nang batiin nga siya ni Tina. Isa rin nakasambahay sa mansyon ng mga Fontabella. Sa kabutihang palad mabait naman sa kanya lahat ng mga kasama niya, pati na nga rin si Don Juan. Maliban nga lang kay Cyrene na pinaglihiyata sa mga sama ng loob. Tanong nga ni Tina, nakita niyo ba si Sir Richard kahapon? Ang pogi, no? Fresh from America. Isang linggo lang nawala pero parang mas lalo lang gumwapo. Tumaas ang mga kilay ni Lucy habang naghihiwa nga ng sibuyas. Apple of the eye pala ng mga babae sa mansyon si Richard. Pogi naman talaga ang binata, pero alam niya sa sarili niyang hindi naman ganun ang mga tipo niya, kaya hindi siya makarelate. O Lucy, hinatid ka pa ni Sir Richard kay Manang Lita kahapon, ikaw ha? Unang araw mo palang dito mukhang nakakabingwit ka na. Pangasar pa nga ni Tina sa kanya. Uy, huwag kang maingay dyan. Naku, kapag narinig ka ni Ma'am Cyrene, baka pag-initan si Lucy. Alam mo namang patay na patay yun kay Sir Richard eh. Sabi naman ni isang kasambahay pang si Susan. Ano naman? Naiirit ang tanong naman ni Tina. Mas matanda nga siya ng 7 taon kay Sir Richard pero kung makadikit, naku, wagas. Halata namang walang gusto ang batang doon. Tignan mo nga tong si Lucy. Sino ba namang hindi mai-insecure sa tulad nito? Ang ganda-ganda oh. Ate naman. Napailing na nga lamang si Lucy at marahang tumawa. Tumigil kayo, walang kahit na ano sa amin ni Sir Richard. Nagbagandang loob lang siya sa akin kahapon. Dahil muntik na nga niya akong mabangga, kaya yun bumawi lang siya. Talaga? Tili pa nga ni Tina. Kung ako yan, magpapabundol na ako basta buhati niya lang ako. Natawa naman si Susan sa reaksyon ni Tina. Alam mo mas malala ka pa kay Ma'am Cyrene. Tuloy nga sa pagchichismisan ng dalawa. Sinaway tuloy ni Manang Lita nang naabutan nga na ganoon pa rin sa kusina. Pagkatapos magluto ng almusal, humilera na nga sila sa gilid ng dining area. Napangiti nga si Lucy. Nang makita nga niyang maganang kumain si Don Juan. Mukhang sarap na sarap ang matanda sa niluto niyang arroz caldo. Kaso, nanlaki na nga lamang ang mga mata niya nang biglang tumulo ang mga luha ni Don Juan. Oh my God! Tito Juan, what happened to you? Bakit ka umiiyak? May masakit po ba sa'yo? Natataranta pero maarte pa ring tanong ni Cyrene sa matanda. Sagot naman ni Don Juan. Sinong nagluto ng arroz caldo na to, Lita? Tila seryoso nga niyang tanong. Tinignan nga si Lucy ni Manang Lita. Dumaan ang kaba sa dibdib niya. Wala siyang idea sa kung anong problema. Alam niya sa sarili niyang tama lang naman ang pagkakaluto niya ng arroz caldo. Si Lucy po, Don Juan. Sagot na nga lamang ni Manang Lita. You. Dinuro nga ni Cyrene si Lucy. What did you do to his food? Are you trying to poison my uncle? Mataray pa nga na tanong ni Cyrene. Iha, calm down. Tumingin naman si Don Juan kay Lucy. Lucy, come here. Utos nga ni Don Juan kay Lucy. Nag-aalangan man at kinakabahan pero lumapit pa rin si Lucy sa matanda. Don Juan, sorry po kung hindi niyo po nagustuhan yung luto ko. Sorry po kung... I like it. Biglang sagot nga ni Don Juan na pagpuputol nga sa sinasabi ng babae na inatasan nga sa kusina. Kasambahay rin siya pero naatasan nga siya sa kusina sa mga susunod na buwan. Suminghap nga si Lucy sa narinig. Ano po? Ngumiti nga ang matanda sa kanya. Gusto ko ang luto mo, it reminds me of my daughter noong nabubuhay pa siya. Palagi niya rin akong pinagluluto ng paborito kong arroz caldo. Bumuntong hininga si Cyrene. At bahagya nga siyang tinulak para pumagit na sa kanila ni Don Juan. Cynthia is already gone. Tito Juan, siguradong masaya na siya sa kung nasaan siya. Saad na nga lamang nito. Pinunasan nga ng matanda ang mga luha. You're right, Cyrene. Oo nga pala, kamusang paghahanap sa apo ko? Tanong pa nga nito. Sagot naman ni Cyrene na tila pa utal-utal pa. Well, unfortunately, hindi pa rin po siya nakikita, uncle eh. Saad pa nga ni Cyrene. Bakas ang lungkot sa mukha ng matanda. Saad pa nga nito? Ilang taon ko nang hinahanap ang apo kong si Siana.
Siguradong masama sa akin ang loob ni Cynthia. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matagpuan ang anak nila ni Harold. Tito, bakit hindi na lang po tayo sumuko? It's been, 15 years I guess na lumipas. Tila pang susulsol nga ni Irene. Mariing umiling si Don Juan. Hindi ako susuko, Irene. Hanggang nabubuhay ako, hindi ako mawawala ng pag-asang balang araw ay makikita at makakasama ko ang apo ko. Hindi napigilan ni Lucy ang maawa kay Don Juan. Ramdam niya ang pangungulila nito sa nawawalang apo. Alam niya ang pakiramdam na yun. Katulad din yun ng pangungulilang nararamdaman niya simula bata pa siya. Hindi niya kilala ang tunay niyang mga magulang. Sabi ng nanay ni Lucy, nakita lang daw siya ng mga ito sa truck na may kargang gulay at umiiyak. Wala siyang ibang matandaan kundi ang sasakyang nasusunog. Napapikit si Lucy nang maalala nga ang bahaging yun ng kabataan niya. Alam ni Lucy na laman ng nasusunog na sasakyang yun ng mga magulang niya. Yun din ang dahilan kung bakit may malaki nga siyang peklat sa pagkasunog sa likod niya. Lucy, ayos ka lang ba? Mahinang bulong nga sa kanya ni Tina. Marahang tumango si Lucy. Oo, ayos lang ako. Nang natapos na magalmasal ang mga amo, hindi na iwasang magtanong ni Lucy sa mga kasama niya. Uy, may nawawala nga po si Don Juan? Sagot naman ni Susan. Oo, Lucy, si Ma'am Siana. Nagkaroon ng car accident, tapos nakitang hindi kasama ang apo sa mga nakitang katawan. Kaya yun, hindi nawawala ng pag-asa ang Don na buhay pa nga si Ma'am Siana. Katulad pala ni Lucy, nang kapalaran si Siana, pareho silang nawala ng magulang sa isang aksidente. Ang pagkakaiba lang, may naghahanap pa rito, samantalang sa kanya ay parang wala naman. Hangad nga niya na makita ni Don Juan ang apo nitong matagal na ngang nawala sa piling nito. Pagkatapos maghugas ng pinggan, naglinis ng swimming pool si Lucy. Doon siya nakatoka kaya yun ang ginawa niya. Inaabot nga niya ang nahulog na damo sa pool nang bigla na nga lamang may humawak sa balikat niya. Ay palaka! Sigaw pa nga ni Lucy. Ramdam na nga ni Lucy na mahuhulog na nga siya, pero hinawakan na siya ng kung sinong nanggulat nga sa kanya. Gayon pa man, maging ang taong yon din yata ay nawalan nga ng balanse kaya sabay tuloy silang nahulog sa pool. Nataranta agad si Lucy. Hindi siya marunong lumangoy. Mabuti na lang at may humila kaagad sa kanya paahon. Are you okay? Nag-aalalang tanong nga ng boses ng lalaki. Hinihingal nga na iminulat ni Lucy ang mga mata. Richard? Yes, baby. Masuyong saad pa nga ni Richard na tila nangaasar. Itinulak nga ni Lucy si Richard. Hawak ng lalaki ang bewang niya at talagang naiiling nga siya. Dahil tila nga may pumasok sa kanyang tenga. Naiilang din siya dahil kaharap nga niya si Richard. Hindi naman siya binitawan ng lalaki. Kapag binitawan kita, malulunod ka, Lucy. Bulong pa nga nito na sobrang lapit ng mukha sa kanya. Tigilan mo nga ako. Dalhin mo na ako sa gilid, bilis. Tila, maautoridad nga na utos ni Lucy. Napatawa tuloy si Richard bago sundin ang gusto niya. Tinulungan siya nitong umahon bago ito umahon. Bakit ka kasi nagulat ha? Naiinis na nga na tanong ni Lucy sa lalaki. I'm sorry, okay? Hindi ko naman alam na ganyan ka pala magulat. Sige na, Sir Richard, puntahan mo na si Ma'am Irene sa loob, tatapusin ko na po muna tong trabaho ko. Saad na nga lamang ni Lucy. Natila na pagtanto na amo rin pala niya sa Richard. Umawang nga ang bibig ni Richard at tinignan nga siya, mula ulo hanggang paa. Hell no, magbanlaw ka at magpalit ka muna. Bakat na bakat yung hulma ng boobs mo. Saad pa nga nito at tinakman tuloy ka agad ni Lucy ang dibdib gamit ang mga braso. Bakit mo tinitignan? Saad pa nga nito, I'm just concerned, isa pa agaw pansin eh. Sir Richard, kung hindi lang ito bisita ng mga amo niya, baka nabatukan na nga niya ito. Napangiti nga si Richard sa kanya. And now you are addressing me, sir. Tinawag mo na ako sa pangalan ko, so stick in that way. Kung gusto mo pa rin ng sir, pwede naman. Basta, lumipat ka sa kabilang hasyenda. Doon ako, palagi mong pagsisilbihan at wala ng iba. Saad pa nga nito. Napairap nga si Lucy at tinalikuran nga si Richard. Bahala ka nga dyan. Saad nga nito. Hey, pahabol pa nga na sigaw ni Richard. I can double your salary if you agree to my offer. Just be my maid there. Come on, Lucy. Be mine. Saad pa nga nito na parang nagsusumamo. Hindi naman maintindihan ni Lucy kung bakit gano'n ang nire-react ng lalaki.
Kaya't sabi nga nito sabay may irap pa. Nek-nek mo sa Richard. Malakas lang na tumawa sa Richard. Hindi na nga rin napigilan ni Lucy na matawa dahil sa halakhak nga ng lalaki. Ayaw niya sa mga kayabangan ni Richard pero hindi niya maitatanggi sa sarili niya. Nakaya siyang patawanin ito sa sarili nitong paraan. Hindi alam ni Lucy kung matutuwa ba siyang palaging nasa Hacienda Fundabella si Richard. Hindi ba ito busy sa pamamalakad sa sarili nitong hacienda? Sa isip-isip nga nito, bakit ang dami nitong oras para tumambay sa hacienda ni Don Juan? Ayaw man aminin ni Lucy sa sarili. Naiirita nga siya sa tuwing naaabutan nga niyang hinaharot ng kanyang ma'am sa Irene si Richard. Gayunpaman, sino ba naman siya? Wala naman siyang karapatang mairita sa gustong gawin ng amo niya sa bisita nito. I'm glad that you're always here. Hindi ko na kailangan pong pumunta sa hacienda mo, Richard. Nangaakit nga na hinaplos ni Cyrene ang dibdib ni Richard. Muntik nang maitapon ni Lucy ang nilapag na baso na may lamang juice sa harap nga nila Richard at Cyrene. Hindi niya lang talaga masikmura ang kilos na yun ni Cyrene sa lalaki. Naasiwa pa nga si Lucy nang nakita nga niyang nakadikit na nga sa braso ni Richard ang dibdib mismo ni Cyrene. Attention seeker ka talaga, no? Umalis ka nga sa harap namin. Utos pa nga ni Cyrene sa kanya. Cyrene, don't shout at her. Hinuli naman ni Richard ang paningin ni Lucy. Masama bang pakiramdam mo, Lucy? You're shaking. Tanong pa nga ni Richard. Inilagay agad ni Lucy ang mga kamay niya sa likod. Okay lang po ko, sir. Napansin pala yon sa kanya ni Richard. Hindi rin naman alam ni Lucy kung bakit siya nanginginig. Ang alam niya lang labis ang kaba niya kapag malapit na nga si Richard sa kanya. Come on, Richard. Tara sa kwarto ko. Spend your whole day under my bed sheet. Tanong pa nga ni Cyrene na talaga namang nanghaharot ng bonggang-bongga. Mabilis nga na tinalikuran ni Lucy ang dalawa at iniwan na nga sa sala. Hindi na nga niya maatim ang kalandian ni Cyrene. Hindi niya dapat pinapakinggan pa ang usapan ng dalawa eh. Wala na dapat kay Lucy kung anong gawin ng dalawa sa kwarto ng amo niya. Abala sa pagdidilig ng mga halaman sa paso si Lucy nang bigla na nga lamang marinig ang boses ni Richard. I think you've got the wrong idea. Sir, ikaw pala yan. Pinatay ka agad ni Lucy ang host at humarap nga sa binata. Sir again? Buntong hininga nga ni Richard at tinignan nga si Lucy ng mabuti. It's Richard, for you. Richard na lang, wala nang sir. Isa pa, wala kaming relasyon ni Cyrene. Kaibigan ko lang siya. Huwag ka sanang mag-isip ng lagpas pa doon. Dinilaan nga ni Lucy ang pang-iibabang labi. Ha? Hindi niyo naman po kailangang magpaliwanag sa akin, sir eh. Wala sa akin yun kung ano mang gawin yun eh, Ma'am Cyrene. Saad na nga lamang ito. Pero naramdaman nga niya na parang taliwas nga ang sinasabi niya sa nararamdaman niya. Umigting ang panga ni Richard. So I'm right, ha? Ganyan nga ang iniisip mo. Look, ganun lang talaga si Cyrene. Never ko siyang pinatulan. Pag-e-explain pa nga ni Richard. Wala po akong pakialam, sir. Sabi naman ni Lucy. Umawang ang bibig ni Richard. Seriously? Pinagpatuloy na nga lamang ni Lucy ang pagdidilig. Hindi niya alam kung bakit siya naiirita. Gusto niyang umalis sa harap ni Richard. Dahil baka sa lalaki niya lang maibuhos lahat ng inis niya. Hey Lucy, galit ka ba sa akin? Makulit pa nga na tanong sa kanya ni Richard. Hindi no, pabulyaw naman na tugon ni Lucy. Hindi Lucy, galit ka eh. Hinila nga siya ni Richard pabalik at muntik pa nga siyang mapasubsob sa dibdib ng lalaki. Ano ba? Saway nga ni Lucy. Please don't be mad at me. Nagsusumamang sabi naman sa kanya ni Richard. Hindi naman ako galit. Hinatak nga ni Lucy ang sariling braso mula rito. Naiinis ako, okay? Okay. So, bakit ka naiinis ha? Ha? Tanong nga ni Richard sa babae. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Parang may naghahabulan nga sa dibdib niya. Hindi nga siya sanay na makita si Richard na halos nga kahit ano ay gagawin nito. Huwag lang magalit si Lucy. Bahala ka nga dyan. Nahuutal nga na sigaw ni Lucy at napaatras. Doon ka nga kay Ma'am Cyrene. Kaya ka nga laging bumibisita rito eh. Sige na, doon ka na. Saad pa nga nito. Lucy, ikaw kayang palagi kong sadya rito. Saad na nga ni Richard dahil hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Lucy. Sinungaling ka.
Anong pinagsasasabi mo? Mapaklang tumawa nga si Richard. Hanapin mo kung saan ako banda. Nagsisinungaling. You are just jealous, baby. Saad pa nga ni Richard. Anong jealous ka dyan? Singhal naman ni Lucy kay Richard. Bakit gusto ba kita, ha? Hindi naman ah. Lucy, I like you a lot. Pagpuputol nga ni Richard sa sasabihin niya. Natulala nga si Lucy sa pag-amin ni Richard. Hindi lang siya makapaniwalang gusto rin siya ni Richard. Parang ang hirap nga. Paniwalaan lalo pat kasambahay lang naman siya at isa itong hasyendero. Ayaw mo akong makitang kasama si Cyrene. Then fine, hindi na ako laging pupunta rito kung hindi kailangan. Just come with me, dun ka na sa hasyenda ko. Parang nag-alok nga lang ng candy na sabi sa kanya ni Richard. Napakunot noon naman ang babae. Baliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanungan ni Lucy. Sa lalaki, sagot naman ni Richard. If it isn't obvious to you, Lucy, then let me tell you my feelings. I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nagustuhan na kita. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Bigla na lang akong nangingiti kapag naaalala kita. Kahit madalas, nagsusungit ka. Mas natutuwa pa nga ako kasi ang cute mo. Pag-amin pa nga ni Richard. Hindi ako naniniwala sa'yo. Todo tanggi naman ni Lucy. Believe me, bigla ko nalang naramdaman to. Parang walang pag-asang tumawa nga sa Richard. I guess, you are right. Baka nga Lucy nababaliw na yata ako. Sa'yo. Dagdag pa nga nito. Napalunok nga si Lucy at umiwas nga ng tingin. Hindi naman yun ang unang beses na may umamin sa kanya. Iba lang talaga ang epekto sa kanya ni Richard. Mukha lang siyang kalmado pero natataranta na yata lahat ng nerves ni Lucy sa katawan. May boyfriend ka na ba? Mahinang tanong pa nga sa kanya ni Richard. Bilang paninigurado na rin. Wala. Tipid na sagot naman ni Lucy. Good. How about manliligaw? Wala rin. Parang tutang sagot naman ni Lucy. Napangiti nga sa Richard. Then diligawan kita. Mariin ngang sagot nito. Ha? Umawang ang bibig ni Lucy at manghang tumingin sa lalaki. Seryoso ka ba? Tanong nga nito. Sagot naman ni Richard. Of course. Seryoso ako, liligawan kita. Bumuntong hininga si Lucy. Paano kapag nalaman to ni Ma'am Cyrene? Hindi mo ba nahalata? May gusto siya sa'yo. Hindi pwedeng makaaway nga ni Lucy si Cyrene. Siguradong mahihirapan nga siya sa trabaho niya. Mainit na nga ang dugo nito sa kanya. Paano pa kaya kapag nalaman nga nitong may gusto si Richard kay Lucy? Pero ikaw ang gusto ko, Lucy. Sa nararamdaman mo lang, ako may pakialam. Sinserong pag-amin nga ni Richard kay Lucy. Ngayon ko lang naramdaman to at ayaw ko nang pakawalan tong damdamin ko para lang sa'yo. Sir. Richard, Lucy. Pumitas nga sa Richard ng isang bulaklak at inilagay nga sa tenga niya. You're so beautiful, Lucy. I can't wait to call you mine. Subukan mo lang, Lucy, bigyan mo ako ng chance. Pangako gagalingan ko para lang magustuhan mo rin ako. Patutunayan ko sa'yo na totoong nararamdaman ko. Sobrang ang lakas ng kabog ng dibdib ni Lucy nang dahil sa sinabing yun ng lalaki. Lumipas nga ang araw. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Lucy talagang niligawan nga siya ni Richard. Sa mga nakaw na sulyap ng lalaki sa kanya kapag nasa Hacienda Fontabella ito, hindi niya maiwasang madala rin at aminin nga sa sariling nahuhulog na nga rin talaga siya. Where are you going, Tito Juan? Isang araw tanong nga ni Cyrene, isang umaga. Sa kabilang hacienda lamang, iha. Bibisitahin ko muna ang aking kumparing si Ricardo. Aking nabalita ang hindi makabangon sa kanyang higaan. Sagot naman ng matanda, baka kulang lamang sa lambing at nagtatampo. Bakas ang saya sa mukha ni Cyrene. Wait for me, sasama po ako, magbibihis lang ako. Tinanaw nga ni Lucy ang excitement na meron si Cyrene na paakyat ng hagdan. Hindi niya napigilang mainggit. Siguradong makikita nito si Richard. Batid nga ni Lucy na hindi na nga niya makikita sa araw na yon si Richard. Sinabi sa kanya ng lalaki kahapon na magiging abala muna ito sa trabaho. Lucy, tawag nga sa kanya ni Don Juan. Umangat nga ang tingin ni Lucy sa matanda. Ano po yan, Don Juan? Tanong nga nito. Isasama kita. Utos nga ng Don. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Ano po? Tumawa ang matanda. May isang binata ang humiling sa aking isama ka nang nalaman kong pupunta sa kabilang hacienda. Na kahit siya ay sobrang abala ay kanyang ipagpapaliban para makasama ka. Kilala mo naman siguro ang tinutukoy ko kung sino, hindi ba?
Napayo ko na nga lamang si Lucy. Kinain siya ng kahihiyan. Kapag nakita niya talaga si Richard, kukutusan niya na nga ito ng 10 beses. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ni Lucy. Alam kaya ni Don Juan na may gusto ang pamangkin nito kay Richard? Baka magalit po si Ma'am Cyrene. Nag-aalalang sabi nga ni Lucy sa matanda. Sagot naman ni Don Juan, "Huwag kang mag-alala, alam kong matagal nang may pagtingin ang aking pamangkin kay Richard. Pero wala ako sa posisyon para kontrolin ang mga bagay-bagay. Kay Richard ang damdamin niya. Kay Cyrene din naman ang damdamin niya. Desisyon nila ang magdidikta sa kapalaran nila." Makabuluhang saad nga ng doon. Napangiti nga si Lucy. Gusto niya ang pananaw sa buhay ni Don Juan. Sa bagay, unang kita pa nga lang niya dito sa matanda, halata na agad na mabuting tao ito. "Hindi ka ba magbibihis din? Makikita mo si Richard." Tudyo nga ni Don Juan kay Lucy. Umiling si Lucy. "Kung mag-aayos po man ako at magpapaganda, hindi po para sa ibang tao kundi para sa sarili ko. Kung hindi po yun kayang tanggapin ni Richard, problema niya na po yun." Makabulhang saad din ni Lucy. Malakas nga na humalakak ang matanda. Kanya na ganyan ang anak kong si Cynthia. Napakasungit ng niligawan noon ni Harold. Laking pasalamat ko na nga lang din at napunta sa tamang lalaki ang anak ko. Sayang lang at wala na sila. "I'm ready na, let's go!" Biglang saad naman ng tuwang-tuwa na si Cyrene habang bumababangan ng hagdan. Palabas na nga sila ng mansyon nang lingunin nga si Lucy ni Cyrene. "What are you doing?" Mataring nga na saad nito. "Kasama siya, Cyrene. Sinama ko siya. Siya na ang bago kong personal maid kaya gusto ko siyang isama." Sagot naman ni Don Juan para sa kanya. "What?" Gulantang na tanong ni Cyrene at masamang tumingin kay Lucy. "Lucy, halika na." Utos nga ng matanda. Tumikim na nga lamang si Lucy at sumunod na nga sa gusto ng matanda. May bahagi nga sa kanya na takot kay Cyrene, pero kapag nasa paligid nga sina Don Juan at Richard, pakiramdam niya ay ligtas nga siya palagi. Yun nga ang nararamdaman ni Lucy. Habang sakay ng sasakyan, ramdam ni Lucy ang matalim na tingin sa kanya ni Cyrene. Kung pwede nga lang sanang umiwas ay ginawa na nga niya. Pero alam naman niyang malabo yun. Amo niya ito at ayaw naman niyang tanggapin. Pareho na nga sila ng lalaking nagugustuhan. Pagkarating nga sa asyenda ni Richard na manghanga si Lucy. Malaki ang asyenda Fontabella pero mas malaki ang kay Richard. Alam niyang mayaman ang manliligaw niya pero hindi niya naman inasahang ganun kayaman. "Tito Juan, you're here." Bati nga ni Richard sa matanda. Nang dumako ang tingin ni Richard sa kanya, umiwas nga si Lucy ng tingin. Sino pa naman hindi maapektuhan? Kinindatan lang naman si Lucy ni Richard. Para yatang malalaglag ang panty niya sa kagwapuhan ng lalaki. "Richard!" Akmang yayakap na nga si Cyrene pero mabilis na humarap ulit si Richard kay Don Juan at iginaya ito sa hagdan ng mansyon. Saad naman ni Richard, "Nasa kwarto po si abuelo. Samahan ko na po kayo. Mabuti nga, apo." Nakangiting sabi nga ni Don Juan. Umakyat na ang dalawa. Masamang lumingon sa kanya si Cyrene. Wala naman balak. Sumunod si Lucy pero tingin pa lang ni Cyrene, alam na nga niyang pagbabawalan siya nito. Naghintay lang si Lucy sa sala ng mansyon. Mga ilang minuto lang ang itinagal niya roon nang biglang may nagtakip nga ng mga mata niya. "Richard!" Muntik nang mapatalon sa tuwa si Lucy. "Akala ko hindi ka sasama." Saad nga ni Richard. Binatukan nga agad ni Lucy si Richard. "Hoy ikaw, bakit sinabi mo kay Don Juan ang tungkol sa panliligaw mo sa akin, ha?" Saad pa nga nito. Umawang ang bibig ni Richard at sinapo ang parteng binatukan nga niya. "Bakit mo ko binatukan?" Napangiwi nga si Lucy. "Sorry, hindi ko napigilan eh." Sa sobrang komportable nga ni Lucy kay Richard. Nakalimutan nga niyang kahit paano, kagalang-galang pa rin itong tao. Baka kapag may ibang nakakita sa ginawa niya, baka kung ano pang isipin. Unti-unti na nga lamang na tumawa si Richard at kinuha ang kamay niya. "Sige lang, batukan mo lang ulit ako. Hampasin mo ko, kurutin mo ko if that's your love language. Then it's okay for me as long as it's you. You're just being real to me. Gusto ko yun. Yun ang totoo. Yung totoo ka sa akin, Lucy." Naginit ang mga pisngi ni Lucy. Umiwas na nga lamang siya ng tingin. Iba rin talaga magpakilig si Richard. Para siyang magiging pipi na lang bigla. Anyway,
Kaya ako talaga pinilit si Tito Juan na isama ka ay dahil gusto kitang makasama. I want to date you. Tsaka namimiss na kasi kita. Nakangiting saad pa nga sa kanya ni Richard. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Talaga? Gusto ko yun. Kaso, paano si Ma'am Cyrene? Ako nang bahala. Nang biglang, Richard! Mabilis nga na lumayo si Lucy nang marinig nga niya ang boses ni Cyrene. Mahirap na. Ayaw ni Lucy na pag-initan nga siya ng among babae. Binanggit sa akin ng abuelo mo, mangangabayo ka raw, sama ko. Turuan mo ko, please. Pagpapakyut pa nga ni Cyrene sa lalaki. Pero, come on, let's go. Hinila na nga ni Cyrene sa Richard palabas ng mansyon. Lumingon sa kanya si Richard. Tumangot-tango na nga lamang si Lucy at ngumiti. Gustong ipakita ni Lucy na okay lang sa kanya yun. Kahit sa kaibuturan ng puso niya, nagseselo siya at nasasaktan. Wala kasi siyang magawa sa mga pagkakataong yun. Paano ba to? Isakay mo ko please, Richard. Gusto nang takpan ni Lucy ang mga tenga niya. Palagi na lang tinatawag ni Cyrene ang pangalan ni Richard. Nabibingi na siya. At naiirita na rin. Lalo pa at parang nakalunok ng megaphone ang among babae ni Lucy. Napakaarte pa. Kuya, pakitulungan sumakay si Cyrene. Utos na nga lamang ni Richard sa tauhan nito. Richard! Tawag pa rin ni Cyrene sa lalaki. Kahit hinila na nga ng tauhan ng kabayong sinasakyan nito. Lumapit sa kanya si Richard. Lucy, wanna ride? Mabilis na umiling si Lucy. Baka mahulog ako eh. Saad nito? Tumawa nga si Richard. Don't worry, nasa likod mo naman ako. Ha? Ano? Parang nawala nga sa tamang daloy ang pag-iisip ni Lucy. Muntik na nga siyang mapatili nang hawakan nga siya ni Richard. Sa bewang at mabilis na nga isinakay sa kabayo. Richard, baka mahulog ako. Paimpit nga na sigaw ni Lucy. There, para sa akin Reyna kita. Sa tingin mo ba hahayaan kung may mangyaring masama sa Reyna ko? Lalo na't nandito siya sa kaharian ko. Pinagtakpan na nga lamang ni Lucy nang irap ang kilig na nararamdaman niya. Mabulaklak din talaga ang dila ni Richard. Kuhang-kuha nga agad si Lucy. Sasakay na nga sana si Richard nang biglang makarinig nga sila ng isang tili. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Nang natanaw nga si Cyrene na nahulog sa kabayo, mabilis siyang ibinaba ni Richard sa kabayo sabay nilang tinakbo ang pwesto ni Cyrene. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nga ni Richard sa tauhan. Nagpumilit po kasi siyang patakbuhin mag-isa yung kabayo eh. Nagwala po yung kabayo kaya nahulog. Sagot naman ng tauhan. Richard, aray, masakit. I can't walk. Tili pa nga ni Cyrene at pilit na inaabot nga sa Richard. Walang ibang nagawa si Lucy kundi ang suminghap na nga lamang at tignan si Richard na alalayan nga si Cyrene. Nang nagtagpo nga ang mga mata nila ni Cyrene, kitang-kita ni Lucy ang talim ng tingin nito sa kanya. Kahit hindi na tanungin pa ni Lucy, alam niyang alam na ni Cyrene kung anong mayroon sa kanila ni Richard. Sabi pa nga ni Cyrene, "Thank you Richard, you're so sweet." Napailing na nga lamang si Lucy nang marinig ang boses ni Cyrene. Katulad ng inaasahan niya, nandoon na naman si Cyrene para bisitahin ang amo niyang babae. Napilay kasi si Cyrene at kailangang i-cast ng ilang buwan ang kaliwang binti niya. Naiintindihan niya namang may responsibilidad si Richard sa babae lalo na at sa hasyenda nito nangyari ang aksidente. Pinadala ni abuelo yung mga prutas para mabilis kang makarecover, Cyrene. Rinig nga niyang sabi ni Richard. Inabala na nga lamang ni Lucy ang sarili sa paghuhugas ng pinggan. Hinding-hindi siya lalabas. Hindi kayang tignan ni Lucy na maglandian ang dalawa sa harapan niya. Pagkatapos maghugas ng pinggan, sunod nga niyang lilinisan ang bubong ng mansyon. May handa na naman nga sa kanyang hagdan. Doon kaya ayos lang. Paakyat na nga sana siya kaso may tumawag nga sa pangalan niya nang nakita nga ni Lucy si Richard na wala nga siya sa balanse. Napapikit nga siya at hinintay ang pagkahulog niya pero maagap naman siyang sinalo ni Richard. Careful Lucy, mahinang bulong nga sa kanya ni Richard. Bitawan mo nga ako. Nagpumiglas nga si Lucy para makababa. Sagot naman ni Richard. Okay, calm down, baka mahulog ka. Sinamaan nga ni Lucy ng tingin sa Richard. Hindi ko hiningi ang tulong mo at pwede ba? Huwag mo na akong hawakan kahit kailan. Bakit galit ka na naman?
Masuyong tanong sa kanya ng binata. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Ano naman kung may time ka kay Ma'am Irene? Ano naman kung mas malapit ka sa kanya? Ano naman kung palagi mo siyang binibisita rito at dinadalhan ng kung ano-ano? Napayuko nga si Richard at humalakhak. At ngayon tumatawa ka naman? Anong nakakatawa ha? Mas lalong nainis si Lucy. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Tama nga sigurong hindi nakatabigyan ng chance, busted ka na. Nagmadali nga si Lucy na umalis sa harap ni Richard. Pero naabutan agad siya nito. Ano ba, tigilan mo na ako. Baby, no. You're raising your voice. Let's talk calmly, okay? You're just jealous. Saad pa nga ni Richard. Napapikit nga si Lucy sa sobrang inis. Alam na alam talaga ni Richard kung saan ang tatamaan sa kanya. Tamang lalaki. Nagsiselos nga talaga siya. Gusto man talaga malaman ha? Oo, Richard, nagsiselos ako. Nagsiselos ako at alam kong hindi magandang palagi na lang akong nakakaramdam ng selos pagdating sa'yo. Mas mabuting putulin ko na lang ang nararamdaman ko sa'yo bago ka pa makasama sa akin. Sa lahat ng sinabi ni Lucy, isa lang yata ang naintindihan ni Richard. So you like me? Napailing nga si Lucy. Narinig mo ba ako? Ayoko na nga. Hindi ko gusto ang mga binibigay mo sa aking damdamin. You like me? Sa pagkakataong yon, hindi na nga yun tanong. Binanggit na nga ni Richard talaga. Napairap na nga lamang si Lucy. Tatalikuran na nga sana niya ulit si Richard nang bigla na lamang siya nitong binuhat na parang sako. Richard! Hindi kita ibababa hanggang hindi tayo maayos. Saad pa nga ni Richard. Richard, ano ba? Hinampas nga ni Lucy ang likod ni Richard nang pinalo nga nito ang puwet niya. Bastos ka talaga. Hilong-hilo na nga si Lucy kapag nakawala talaga siya kay Richard. Sisipain niya talaga ang lalaki. Ibinaba nga siya nito sa likod ng sasakyan nito. Bubulyawan na nga sana ni Lucy si Richard nang binuksan nga ng lalaki ang likod ng sasakyan. Umawang ang bibig ni Lucy. Nang lumitaw ang mga lobong hugis puso, sa loob ng sasakyan nandoon ang ilang basket ng mga pulang rosas. Will you be my girlfriend? Basa nga ni Lucy sa bawat salita sa cards. Suminghap nga si Lucy. Nang lumuhod nga si Richard, sa harap niya habang hawak ang isang bouquet ng red roses. Ayokong maging corny. Pero, guess what? Ginawa ko pa rin para lang sa'yo, Lucy. Saad nga ni Richard na tila nahihiya pa. Richard, banggit nga ni Lucy. Pero sagot naman ni Richard, I want to prove to you how I'm serious to you. Pasensya na kung ito lang ang alam kong paraan. Pasensya na rin kung nakakaramdam ka ng selos. Pasensya kung napaparamdam ko sa iyong may kahati ka pagdating sa akin. Pero maniwala ka, Lucy, ikaw lang. Sorry din. Tinanggap nga ni Lucy ang mga bulaklak. Hindi ko lang kasi mapigilang magselos eh. Now, you admit that you're jealous. Oo, hindi, Lucy. Will you be my girlfriend? Masuyong tanong nga sa kanya ni Richard. May saysay pa ba para tumanggi si Lucy? Bakit pa niya pipigilan ang puso niyang ayaw magpapigil? Bakit pa itatanggi ni Lucy ang pag-ibig na nararamdaman niya kung pangalan lang ni Richard ang sinisigaw sa kanyang pagsinta? Sige, girlfriend mo na ako. Sagot nga ni Lucy kay Richard. Napatalon nga sa tuwa si Richard at niyakap nga siya. Napatili si Lucy nang bahagya nga siyang buhatin ni Richard at iikot. Pareho na nga silang natawa. Sadyang hindi na nga lang nila mapigilan ng mga pusong labis na nagalak sa ugnayan na mayroon silang dalawa. Pero mahiling ako, Richard. Nag-aalala lang saad nga ni Lucy. Ano yun, kahit ano? Inayos nga ni Richard ang nagulong buhok niya. Pwede bang ilihim muna natin to? Alam mo namang may gusto sa'yo si Ma'am Irene, diba? Baka magalit yun sa akin. Kumunot ang noon ni Richard. So what? She has no right to be mad at you. I chose you to be my girlfriend. Kung sana lang ay lumipat ka na sa hasyenda ko o kahit hindi ka na magtrabaho basta nasa tabi kita, Lucy. Offer pa nga ni Richard kay Lucy. Hindi naman ganun yun, Richard. Mabait naman si Don Juan sa akin eh. Isa pa, hindi naman ako gold digger. Kaya kong magtrabaho, Richard. Sinapo nga ni Richard ang mukha niya. Hindi ko inisip yan, Lucy. Alam ko kung anong klase kang babae. Gusto ko lang maging komportable ka. But promise me, mag-iingat ka, ha? Once na malaman kung may nangyari sa'yo rito dahil kay Irene, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Napangiti nga si Lucy. Salamat pero kaya ko. Huwag ka nang mag-alala.
I love you, Lucy. Marahang saad nga sa kanya ni Richard. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Lucy. Bukod sa mga taong nagpalaki sa kanya, hindi niya inasahang masarap palang marinig ang mga salitang yun mula sa ibang tao, sa taong minamahal niya. Mahal mo na agad ako? Naninimbang pa nga na tanong ni Lucy sa boyfriend niya. Napapikit naman sa Richard at inilapat nga ang noo sa noon niya. Hindi ka naman mahirap mahalin. Bawat araw, kahit ngiti mo lang parang buong buo na agad ang araw ko. Malakas na tumawa si Lucy. Binobola mo naman niya ata ako eh. God, Lucy, kung naririnig mo lang ang tibok ng puso ko, baka magsawa ka na sa panghalan mo. Mas lalong tumawa si Lucy. Minsan hindi niya talaga mapigil ang kiligin na lang sa mga banat ni Richard. Katulad nito, buo rin ang araw niya kapag nasisilayan nga niya ito. Katulad ng palaging ginagawa ni Richard sa kanya, kumuha ito ng isang tangkay ng rosas at inilagay nga iyon sa gilid ng tenga niya. Saad pa nga ni Richard, "Can't wait to hear you saying that you love me to Lucy." Lucy, magbihis ka. Mamamalengke tayo sa bayan. Imporma nga ni Manang Lita isang araw kay Lucy. Agad namang kumilos si Lucy. Nagsuot lang siya ng isang simpleng shirt na puti at pantalon para nga ready na siya. Palabas na nga sila ng hasyenda. Pero nagtaka siya kay Manang Lita nang sumakay ito sa isang sasakyan. Madalas kasing sumasakay na lang sila ng tricycle papunta sa bayan. "Sa harap ka, Lucy. Dito na ako sa likod." Saad naman ni Manang Lita. Sige po." Binuksan nga ni Lucy ang pinto ng sasakyan. Kauupo niya lang nang bigla nga siyang hinalikan sa mga labi ng kung sinong nasa driver's seat. "Good morning, May Lucy." Bati nga sa kanya ni Richard. Nakaawang ang bibig na lumingon nga si Lucy kay Manang Lita sa likod. Nakita siguro nito ang ginawa sa kanya ni Richard. Hindi naman din niya kasi inasahang ang boyfriend niya pala ang driver nila. "Don't worry, Lucy. Alam ni Manang Lita ang relasyon natin." Hinawakan nga ni Richard ang kamay niya. Lumingon ulit si Lucy sa mayordoma. "Manang," ngumiti si Manang Lita. "Mapagkakatiwalaan ninyo ako. Sige na, ihatid ninyo ako sa palengke. Pagkatapos ay pwede na kayong pumunta sa kung saan nyo gustong mag-date. Richard, iuwi mo to bago mag-alas 5, ha? Sa akin pa rin binili niya ng nanay niya." Saad naman ng Ali. Umiling ka agad si Lucy. "Manang, hindi po pwede, may trabaho po ko eh." Saad naman ni Manang Lita. "Naku, wag ka nang mag-alala, Lucy. Day off mo ngayon. Alam na rin naman ni Don Juan." Sa sinabi naman ng matanda na panatag na nga si Lucy. Ayaw niya namang pabayaan ng trabaho niya. Hindi porke mayaman ang boyfriend niya at kaibigan ni Don Juan, magpapabaya na nga siya sa mga dapat niyang gawin. Hinatid na nga lang nila si Manang Lita sa palengke. Dinala naman siya ni Richard sa isang beach. Manghang-manghanga si Lucy sa magandang tanawin. Sayang at hanggang hapon lang sila roon. Nilapag nga ni Richard ang basket na may mga lamang pagkain sa cottage na inokupan nito. "I'm sorry. Gusto kong mag-book ng room for 2 para kung gusto mong makapagpahinga ka. Kaya lang hanggang hapon lang tayo rito." Parang wala lang nasabi nga sa kanya na Richard. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Ang kaalamang matutulog nga sila sa isang kwarto ay nagpawindang ng buong sistema niya. Boyfriend niya na nga si Richard pero tingin naman ni Lucy ay hindi pa naman siya handa para doon. Tumunghay nga si Richard sa kanya, tumawa. "You're funny. Ano bang iniisip mo ha, Lucy?" Tumikhim si Lucy at umiwas ng tingin. "Hindi ko pa kayang isuko ang bataan ko." Mas lalong lumakas ang tawa ni Richard at niyakap nga ang babae ng may gigil. "Maganda ka sana kaso palagi na lang ang dumi ng iniisip mo pagdating sa akin." "Bakit kasi ganyan ka magsalita? Kinakabahan ako sa iyo eh." Napailing na nga sa Richard at marahang pinisil ang ilong niya. "I know that you're not ready. Kaya kong maghintay. Actually, mas gusto ko ngang gawin natin yun kapag kasal na tayo." Masuyong saad pa nga ni Richard. "Kasal?" Gulat nga na tanong ni Lucy. Kumunot nga ang noo ni Richard. "Bakit? Sa tingin mo ba? Saan papunta tong relasyon natin? Gusto na kitang ipakilala sa pamilya ko, Lucy. Ganun ako ka-interesado sa'yo." Kaso Richard, bahagyang lumayo sa kanya si Richard. Umupo ito at tinanaw na lamang ang dagat. Hindi nito pinansin si Lucy. Gustong kutusan nga ni Lucy ang sarili.
Nasaktan niya ang boyfriend niya. Hindi lang naman siya makapaniwalang sobrang seryoso sa kanya ni Richard. Marahang lumapit si Lucy. Yumuko nga siya at niyakap nga si Richard. Sorry, natatakot lang naman ako na baka iba ang tingin sa akin ng pamilya mo. Paano kung ayaw nila sa akin dahil kasambahay lang ako? Kasambahay lang? Tanong nga sa kanya ni Richard. Lucy, marangal ang trabaho mo. Mabait, maalaga, masarap magluto. Nananakit nga lang pero kinurot nga ni Lucy si Richard sa tagiliran. Ikaw talaga, okay na sana eh. Tumawa nga si Richard. What I'm saying is, hindi ka mahirap mahalin Lucy. Napangiti nga si Lucy at muling yumakap kay Richard. Panatag na nga si Lucy basta kasama niya si Richard, hindi na dapat siya mangamba pa. Anong gusto mo? Swimming muna o kumain muna? Tanong nga sa kanya ni Richard. Gusto ko sanang mag-swimming kaso wala akong dalang damit eh. Sagot naman ni Lucy. Don't worry, I brought you clothes. Personal shopper ko ang bumili. Pumili ka na lang ng size mo. Napangiti nga si Lucy at agad na kinuha ang paper bag. Pagpunta sa banyo, unti-unting nawala ang ngiti niya. Paano ba naman kasi ay puro bikini ang binili sa kanya? Kahit na iilang pinili na nga lamang niya ang puting two-piece na swimsuit. Dali-dali tuloy siyang naglakad papunta sa cottage nila. Pakiramdam nga niya ay tinitignan nga siya ng mga tao. Naabutan nga niyang abala si Richard sa mga pagkain. Tanging board short na nga lamang ang suot nito. Richard, sure ka bang? Napamura nga si Richard at mabilis na kinuha ang hinubad nitong shirt at sinuot nga sa kanya. You're showing too much skin, Lucy. Saad pa nga nito. Pero sagot naman ni Lucy, kasi naman, puro ganito kaya yung nasa loob ng paper bag. Ito lang ang nakita kong pinakadesente at hindi labas yung puwet, no? Saad pa nga ni Lucy. Tumawa nga si Richard at niyakap siya. Akala ko naman rash guard ang binili sa'yo kaya kampante ako. Nag-init ang mga pisngin ni Lucy. Ramdam na ramdam nga niya ang hubad ng katawan ni Richard. Parang lalagnatin na yata siya. Swimming na tayo, Richard. Aya nga niya sa boyfriend niya. Okay. Napatili nga si Lucy nang buhatin nga siya ni Richard at tumakbo papunta sa dagat. Hindi niya napigil ang hampasin ng lalaki. Sobrang lamig ng tubig. Tawa lang naman ng tawa si Richard sa reaksyon ni Lucy. Ilang sandali pa ay tumawa na nga rin si Lucy. Sa birthday ko magkakaroon ng party sa mansyon. Imporma nga ni Richard sa kanya. Wow! Abala nga sa pagkain si Lucy. Talaga? Enjoy! Ngumiti nga si Richard at tinanggal ang dumi sa gilid ng labi ni Lucy. And I want you to be there. Ipakikilala kita sa lahat bilang girlfriend ko, Lucy. Saad pa nga ni Richard. Nasamid si Lucy sa sinabi ni Richard. Nag-aalalang inabutan naman agad siya ng tubig ng boyfriend niya. Hindi lang siya makapaniwalang ipakikilala nga siya ni Richard sa lahat. Sigurado ka ba talaga? Tanong pa nga ni Lucy. Pinataka ng magaang hilik ni Richard si Lucy. Siguradong sigurado. Napayuko nga si Lucy. I love you, Richard. Napamura nga si Richard sa sinabi niya. Napangiti si Lucy. Natagpuan na nga lamang ni Lucy ang sarili niyang tinutugon nga ang bawat halik ng boyfriend niya. Hinatid nga si Lucy ni Richard sa Hacienda Fontebella. Natawa na nga lamang siya sa boyfriend niyang panay ang halik sa kanya. Parang ayaw pa nga niyang pakawalan kung hindi niya lang pinigilan. Pagpasok sa mansyon, nakita nga ni Lucy si Don Juan sa sala at tinitignan nga ang mga litrato sa photo album. Napangiti nga si Lucy. Siguro nangungulila na naman ito sa anak nitong si Cynthia. Magandang gabi po, Don Juan. Bati pa nga ni Lucy sa matanda. O ikaw pala yan, Lucy. Kauuwi mo lang, halika maupo ka. Aya nga ni Don Juan sa kanya. Umupo naman si Lucy sa tabi ng matanda. Parang may kung anong sumakal sa puso niya nang makita ang babaeng nasa larawan. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Yan ang aking anak na si Cynthia. Noong dalaga pa siya. Ang ganda ng anak ko, hindi ba? Pagmamalaki nga ng matanda. Opo, Don Juan. Sagot naman ni Lucy at ngumiti. Sandali, Lucy, kukunin ko lang ang ibang photo album para makita mo rin ang iba. Balandi ka talagang babae ka, no? Biglang may sumigaw nga at si Cyrene yon. Pareho tuloy na patingin si Don Juan at si Lucy kay Cyrene. Napasugod na nga sa kanila. Hindi inasahan ni Lucy nang malakas nga siyang sampalin ni Cyrene. Cyrene! Suway naman ni Don Juan. Tito Juan, can't you see? Inaakit ka ng gold digger na yan. Sigaw naman ni Cyrene.
Sagot naman ni Don Juan. Where's your manners, Irene, ha? Hindi lang siya ang pinag-iisipan mo ng masama kundi ako rin dahil sa sinasabi mo. Dinuro nga ni Irene si Lucy. Halata naman sa babaeng tong inaakit lahat ng mayayaman dito, Tito. Sinasamantala niya ang kalungkutan mo, Tito Juan. Saad pa nga nito. Irene, tama na. Suway naman ni Don Juan. Sasabunutan na nga sana siya ni Irene nang hawakan nga ni Richard ang kamay nito. Don't you dare lay your hands again to her. Richard, hindi napigilan nga ni Lucy na tawag sa lalaki. Bumalik ako dahil nakalimutan mo ang cellphone mo sa kotse ko. Hindi ko inasahan ganitong maabutan ko. Malamig nga nasabi ni Richard at mariin ang tingin kay Irene. See? Maging ikaw ay inaakit niya, Richard. Nagwala pa nga si Irene at inaabot ang buhok ni Lucy. Nadala si Lucy sa hila pero mabilis si Richard na naitulak agad. Ang babae, hindi pa magaling ang binti nito, kaya madaling nagawa yun ni Richard. Nahulog na nga si Irene sa sofa at masamang tumingin sa kanya. Gold digger, inaakit mo. Napamura nga bigla si Richard. Call her again like that. Ako nang makakalaban mo. Sigaw nga ni Richard kay Irene. Tumulo ang luha ni Irene. And now she's poisoning your mind. Stop, Irene. Gigil nga na sigaw ni Richard. Ang babaeng tinatawag mong pokpok at gold digger ay girlfriend ko at pakakasalan ko siya. Sa oras na malaman kong sinasaktan mo pa siya, idedemanda na kita. Saad nga ni Richard? Sigurado ka bang ayos ka lamang dito? Please, Lucy, sa mansyon ko na lang ikaw tumira. Mariing umiling naman si Lucy. Ayaw niyang tumira roon. Mas lalo lang iisipin ng mga taong magagamit siya. Ayos lang ako, Richard. Huwag kang mag-alala, sanay naman ako sa ganito eh. Tinitigan nga siyang mabuti ni Richard. Hindi ka pwedeng masanay, Lucy. Ni hindi ko nga gusto na dumapo kahit lamok sa'yo. Napangitingan si Lucy at marahang umiling. Hinaplos niya ang pisngi ni Richard. Gusto niyang iparating sa boyfriend niyang hindi nito kailangang mag-alala. Lucy, pasensya ka na kay Irene. Alam kong mataray ang pamangkin ko pero hindi ko inaasahang sasaktan kanya. Hinging paumanhin naman ni Don Juan. Pasensya na rin po, Don Juan. Nagdala po ako ng gulo sa mansyon ninyo. Yumuko nga si Lucy. Sa kabilang banda naiintindihan niya naman si Irene. Matagal na nga nitong gusto si Richard. Naiintindihan ni Lucy kung bakit ganun na lang ang galit ni Irene. Gayunpaman wala naman sa posisyon si Lucy para sabihin kay Richard kung sino ang dapat nitong mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap, umakyat na nga si Don Juan sa silid nito. Gabing-gabi na nga rin nang makauwi na nga si Richard. Ayaw pa nga siyang iwan ng boyfriend niya. Dahil hindi nga ito mapanatag. Naging abala na nga lamang ulit si Lucy sa trabaho niya. Hanggang kaya niya, umiiwas na nga lamang siya kay Irene. Malaki naman ang mansyon kaya pwedeng hindi sila magkitang dalawa. Grabe ka na, Lucy. Iba ka talaga. Bulalas nga ni Tina pagkapasok sa silid nila. Ha? Bakit? Takang tanong naman ni Lucy at nagtiklop ng kumot. Nilapag nga ni Tina ang isang malaking kahon. Ito oh, pinadala ng Prince Charming mo. Susuotin mo raw yan para sa birthday party niya. Bulong pa nga ni Tina. Agad na binuksan nga ni Lucy ang malaking kahon. Sa loob ay nakita nga niyang isang makintab na silk na tela. Long sleeves yun na kulay puting evening gown. Sa isang maliit na kahon, nandoon na rin ang isang silver na heels. Wow, ang ganda naman yan, Lucy. Makaka-attend ka pa sa social na party. Tuwang-tuwa nga nasabi sa kanya ni Tina. Nakangiting hinaplos nga ni Lucy ang tela ng gown. Ipakikilala niya raw ako sa parents niya mamaya. Tumili nga si Tina at nagtatalon. Lucy ha, huwag mo akong kakalimutan kahit taga-kuskus lang ng paa mo, okay lang, halika na ayusan na kita. Saan pa nga ni Tina? Napapailing na nga lamang si Lucy at natatawa. Pagdating talaga kay Richard, hindi lang Reyna ang turing sa kanya kundi isang prinsesa. Yun ang unang beses na nakapagsuot nga siya ng ganoong kagandang gown. Wow, ang ganda mo, Lucy! Puri nga sa kanya ni Tina. Thank you, Tina. Napangiti nga si Lucy habang tinitignan ang sarili sa harap ng salamin. Lucy, can you please get my old bag? Tumunghay nga si Lucy sa pintuan at nasumpungan nga niya roon si Irene. Po? Sumabat naman si Tina. Ma'am Irene, ako na lang po. Bihis na po kasi si Lucy, baka napairap si Irene. I don't care. Si Lucy ang gusto kong kumuha. Go to the basement now. Saad pa nga nito.
Wala na nga lamang nagawa si Lucy at pumunta na nga lamang sa basement. Hinahanap niya ang bag sa loob pero wala siyang makita. Ilang sandali pa ay malakas sa sinara ni Cyrene ang pinto. Agad na tumakbo si Lucy nang marinig nga niyang pagkandado ni Cyrene sa pinto. "Ma'am, please, buksan mo to. Huwag niyo po akong ilak dito, please." Pagmamakaawa pa nga ni Lucy. "Deserve mo yan? Ambisyosa ka? Hindi ka bagay kay Richard, muchacha ka lang." Sigaw nga ni Cyrene sa kanya. "Ma'am, huwag niyo pong ikulong si..." "Shut up, Tina. Kapag may nakaalam nito, tatanggalin talaga kita sa trabaho mo at pahihirapan kong pamilya mo." Banta pa nga ni Cyrene kay Tina. Paulit-ulit na nga na nagmakaawa si Lucy na palabasin na nga siya. Wala na siyang narinig pa na boses sa labas. Humagulgol na nga lamang si Lucy, siguradong hihintayin siya ni Richard at mag-aalala ito. Samantala sa pag-atras nga ni Lucy, nahulog niya ang isang kuhong maraming pictures. Mabilis niyang dinampot ang mga yon pero natigilan nga siya nang makitang isang picture ng batang babaeng naka-bathing suit. Hindi maaaring magkamali si Lucy. Siya ang babaeng nasa larawan nung bata siya. Mas lalong nakumpirma ni Lucy na siya ngayon nang makita nga niyang birthmark na hugis bulaklak sa bandang tiyan ng batang babae sa larawan. Napatakip nga siya sa kanyang bibig. Ano? Ako si Siana? Mas lalong napaluha si Lucy. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha ni Cynthia. Ang babae pala ang kanyang mama. Si Don Juan ang kanyang lolo. Siya ang nawawalang apo ng pamilya Fontabella. "Mama!" Akala ni Lucy ay talagang ulila na nga siya. Akala niya ay wala na nga siyang pamilya. Hindi niya alam na hinahanap pala siya ng kanyang lolo. Makalipas nga ang ilang minuto pa na pagninilay-lilay nang biglang, Lucy, nasa loob ka ba?" Sumigaw nga ang pamilyar na boses, walang iba kundi si Richard. Mabilis na pinunasan ni Lucy ang mga luha niya. Tumayo agad siya at lumapit nga sa pinto nang narinig ang boses ni Richard. Richard, please, kinulong ako rito." Pagsusumamo naman ni Lucy. Parang tatalo ng puso ni Lucy habang hinihintay mabuksan ang pinto. Nang mabuksan niya, agad nga niyang niyakap si Richard. Hinaplos naman ni Richard ang buhok niya. "Are you okay, Lucy?" Marahang tanong pa nga ni Richard sa kanya. "Nagtaka ako na bakit ang tagal mo. Sinabi sa akin ni Cyrene na wala kang balak pumunta. Hindi ako naniwala kaya pinuntahan kita agad." "Kinulong ako ni Ma'am Cyrene dito. Takot na takot ako, Richard." Muli na namang napahagulgol si Lucy. "Shh, I'm here." Pinapakalma nga siya ni Richard. "Si Don Juan, kailangan ko siyang makausap, kailangan niyang malaman ng totoo." Bulalas nga ni Lucy. Kumunot naman ang noo ni Richard. "What do you mean? Anong totoo, Lucy? Magsusumbong ka?" Sigaw naman ni Cyrene sa kanya. Hinarap nga ni Lucy si Cyrene. Hindi na nga siya nakapagpigil pa at sinampal ito. "Pikang-pika na ako sa'yo, Tita Cyrene, ah." "What?" Gulantang naman na tanong ni Cyrene sa kanya. "Saad na nga ni Lucy? Ako si Siana. Naalala ko ng lahat. Akong nawawalang apo ni Don Juan." Gulat na gulat nga si Cyrene. "Liar." Pinakita ni Lucy ang litratong hawak niya. "Ako ito nung bata ko. May balat din akong katulad nito." "No, hindi pwede. Umalis ka rito. Wala nang apo si Tito Juan, matagal nang patay si Siana." Kinalatkad nga siya ni Cyrene palabas ng mansyon. Pareho silang nagulat ni Richard nang nakitang diretsong nakapaglalakad dito. Kung ganun, nagpapanggap lang pala si Cyrene. Para ano? Para makuha ang atensyon ni Richard? Saad na nga ni Lucy. "Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Cyrene. May karapatan ako." Pero sigaw naman ni Cyrene, "Go to hell, Lucy." "Huwag kang ambisyosa. Hindi ikaw si Siana." Sigaw pa nga ni Cyrene at sinarado nga ang malaking pintuan ng mansyon. "Cyrene," tawag nga ni Lucy sa babae. "Lucy, calm down. Please baby, sumama ka muna sa akin, wala si Don Juan dito. Bumalik na lang tayo kapag nandito na siya. Sa kanya mo dapat patunayan na ikaw si Siana." Suwestyon na nga sa kanya ni Richard. "Pero Richard, baka lasunin ni Tita Cyrene ang utak ni Lolo." "Shh!" Niyakap nga ni Lucy si Richard. "Sasamahan kita, tutulungan kita, don't worry." Saad naman ni Richard. Tumulo ang mga luha ni Lucy at gumanti ng yakap. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Mahinang tumawa si Richard. "Ikaw talaga si Siana?" "Oo nga."
Napangiti si Richard. Natatandaan mo bang crush na crush mo ko nung bata ka pa? Tanong pa nga nito. Hinampas nga ni Lucy sa dibdib si Richard. Hindi ah. Siguro hindi mo na maalala. Ayaw mo akong tawagin kuya noon dahil sabi mo, ikakasal naman tayo kaya dapat hindi kita ituring na kapatid. Sinamaan nga ni Lucy nang tingin si Richard. Huwag mong gamitin sa akin ang mga bagay na hindi ko maalala. Sorry, can't help it. May bahid pa rin ang pang-aasar sa boses ni Richard. Sana kahit hindi mo na maalala tuparin mo pa rin. Ang ano naman? Tanong ni Lucy. Tumawa nga si Richard at hinalikan si Lucy sa mga labi. Ang pakasalan ako, Lucy. Pauwi na raw si Tito Juan, Lucy. Huwag ka nang mag-alala. Napangiti nga si Lucy sa balita sa kanya ni Richard. Malaki ang pasasalamat niya sa boyfriend niya at palagi nga itong nakaalalay sa kanya. Nagsisilbing knight in shining armor niya kapag parati siyang inaatake ng kontrabitang si Cyrene. Malaki ang pasasalamat niya dito. Hindi nagsisisi si Lucy na binigyan nga niya si Richard ng pagkakataon. Salamat sa pagpapatuloy sa akin dito, Richard ah. Masuyong hinaplos ni Richard ang mukha ni Lucy. Anything for you, babe. Sure ka ba ang dito ako matutulog sa kwarto mo? Pwede naman na ako na lang sa guest room o kaya kahit sa maid's area. Question pa nga ni Lucy sa kanyang boyfriend. Kumunot naman ang noon ni Richard. Hindi ako papayag dyan. Girlfriend kita, Lucy. Bisita kita rito. Isa pa, gusto ko naman talagang tumabi sa'yo. Sa pagtulog. Richard! Saway pa nga ni Lucy. Tumawa ng nakakaloko sa Richard. That's why sa guest room ako. Ikaw na dito. I want you to be comfortable. Kapag pinilit kong tabi tayo, baka balatan ako ng buhay ni Don Juan sa oras na malaman niyang apo ka niya. Napangiti si Lucy. Gusto ka naman niya boto yun sa'yo. Napailing si Richard. Kahit na Lucy, he's still your guardian. Kung ako ang nasa posisyon niya, iingatan ko sa kahit na sino ang apo kong matagal nang nawalay sa akin. Naglalambing na yumakap si Lucy kay Richard. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Pagkatapos talaga ng lahat ng gulo, pakakasalan niya sa Richard. Hinintay pa nga ni Richard makatulog si Lucy bago umalis ng silid. Napangiti na nga lamang si Lucy. Talagang ramdam niyang mahal na mahal nga siya ng boyfriend niya. Kinabukasan nagising si Lucy ng may breakfast in bed. May note din doon at isang puting rosas. Binasa nga niya ang note. Magiging abala pala si Richard dahil may mga delivery itong kailangang asikasuhin. At i-check. Pagkatapos kumain naligo na nga si Lucy at sinuot ang nakahandang damit para sa kanya. Kung ganon, ikaw ang apo ni Paring Juan? Tanong nga ng abuelo ni Richard kay Lucy. Ganon na nga po, pero kailangan ko pa pong patunayan yun. Hindi po naniniwala sa akin si Tita Cyrene eh. Sagot naman ni Lucy sa matanda. Tinitigan siyang mabuti ng matanda at napangiti. Abay may pagkakahawig ka nga kay Cynthia. Hindi man lamang nalaman ni Juan na nasa harap na niya pala ang apong matagal na niyang hinahanap. Ang pagkakataon nga naman. Matunog nga na humalakak si Don Ricardo. Mukhang hindi mo na kailangang patunayan ng iyong sarili, iha. Nang minsang bumisita si Juan sa akin, nabanggit niya sa akin na magaan nga ang loob niya sa iyo, Lucy. Napangiti na nga lamang si Lucy. Sana ay magdilang anghel nga si Don Ricardo. Hindi niya man habol ang kahit na anong kayamanan. Gusto niya lang kilalanin siya ng natitira niyang pamilya, ang kanyang lolo Juan. Gusto niya ring maalagaan ito kahit papaano. Saad naman ni Richard? Anong nangyayari rito? Bakit nagkakatuwaan kayo? Richard, agad tumayo si Lucy at sinalubong ng yakap si Richard. May pinag-uusapan lang kami ni Don Ricardo tungkol kay Lolo. Good to hear that. Anyway, I have a surprise for you. Mahinang bulong nga sa kanya ni Richard. Ano naman yun? Nagtatakang tanong naman ni Lucy. Nakauwi na si Tito Juan. Ready ka na bang humarap sa kanya? Mabilis nga na tumango si Lucy. Oo, gusto kong malaman niyang ako si Siana. Okay, ihahatid kita sa kanya pero hahayaan kong kayong mag-usap ng dalawa lang. Basta kapag may nangyaring hindi maganda, call me agad, okay? Bilin pa nga sa kanya ni Richard. Okay po. Napatawa pa nga si Lucy. Oo nga pala, bakit ito ang tawag mo kay Lolo? Kasi feeling bata ang lolo mo. Ayaw niyang tinatawag siyang Lolo. Saad naman ni Richard. Tumawa nga si Lucy kahit paano nawala ang kaba niya.
Katulad ng sinabi ni Richard, hinatid nga siya nito sa Hacienda Fundabella. Pagpasok pa nga lang sa mansyon, naabutan na nga kaagad ni Lucy si Cyrene na masama ang tingin sa kanya. Nang nakita nga ni Lucy si Don Juan, ihahanda na nga niya na sana ang sarili niya para magpaliwanag pero agad nga siyang niyakap ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa mainit, agad nitong pagtanggap sa kanya. Lolo, naiiyak nga ang sabi ni Lucy at gumanti ng yakap. Sagot naman ni Don Juan, kay tagal kitang hinanap, apo. Una pa lang kitang makita, nagduda na talaga ako agad. Kahawig mo ang anak kong si Cynthia. Matanda na ako pero hindi ko makakalimutan ang itsura ng nag-iisa kong anak. Mas lalo pang tumibay ang hinala ko nang nakita ko ang reaksyon mo nang ipinakita ko sa iyo ang larawan ni Cynthia. Piniimbestigahan kita. Nalaman kong inampon ka lang pala ng mga tumayong magulang mo. Naniwala na agad akong ikaw si Siana nang sinabi sa akin ni Richard na naaalala mo na ang lahat at pareho kayong may balat ng apo ko. Tumango si Lucy habang tumutulo ang mga luha. Ako po si Siana, Lolo. Sorry po, ako lang po ang nakaligtas sa aksidente. Naluluha nga na sabi ni Lucy. Apo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Siguradong kung nasaan man ang mga magulang mo, masaya na silang natagpuan na kita. Nanginginig nga ang boses na sabi naman ng matanda kay Lucy. Tito, hindi tayo sigurado riyan. Tutol pa nga ni Cyrene, kailangan niyang magpa-DNA test. Pero sagot naman ni Don Juan, walang dapat patunayan, Cyrene. Apo ko talaga si Lucy. Siya si Siana. Akala mo ba ay palalagpasin ko ang mga ginawa mo? Pinalayas mo ang aking apo sa aking pamamahay. Because she's a gold digger. Sigaw pa nga ni Cyrene. Inagaw niya. Sa akin si Richard. Tapos kayo naman ngayon? Pati ang hasyenda ipapamana mo sa kanya? Hindi ako papayag. Ako ang laging nasa tabi mo, Tito Juan. Sinunod kita sa lahat ng gusto mo. Bumalik lang ang apo mo sa kanya na ulit ang lahat. Tita Cyrene. Sigaw naman ni Lucy. Wala akong habol sa kahit na anong kayamanan ni Lolo. Gusto ko lang siyang makasama. Sinungaling? Dapat hindi ka na bumalik kung ganun. Dapat kasama ka na lang namatay ng mga magulang mo. Sigaw nga ni Cyrene. Nang dahil sa galit. Anong sabi mo? Sinapo nga ni Don Juan ng dibdib. Bakit mo hihilingin na mangyari yan sa aking apo? At sa kahit na sinong tao ay dapat hindi mo hinihiling ang ganyan. Lolo, inalalayan agad ni Lucy si Don Juan. Gusto nga ni Lucy na tigilan na nga ni Cyrene ang usapan. Baka kung ano pang mangyari sa lolo niya. Hindi niya mapapatawad si Cyrene kapag may nangyaring masama kay Don Juan. Bigla ngang inilabas ni Cyrene ang isang baril. Magsama-sama kayo sa impyerno. Mabilis na humarang si Richard sa kanila ni Don Juan. Cyrene, ibaba mo yan. Parang nababaliw na nga na tumawa si Cyrene. Ang tagal kong nagtiis. Akala ko mapapasakin ang lahat kapag wala na si Cynthia. Pero epal din pala tong si Siana. Nagpakita pa. Dapat talaga sinigurado na ni Papa na namatay ka rin kasama ng mga magulang mo. Kayo ang may pakana ng aksidente, Cynthia? Gulat na tanong ni Don Juan. Kami nga, tanda. Sigaw pa nga ni Cyrene at kinasa na nga. Cyrene, sigaw nga ni Richard at nakipag-agawan pa nga kay Cyrene. Parang nawala ng dugo si Lucy nang nakita nga niya si Don Juan na habol ang hininga. Tulong! Dalhin natin si Lola sa ospital. May isang natamaan na guard si Cyrene. Buti na lamang at pinagtulungan ng mga guard si Cyrene at naagaw nga ang hawak nito. Pakawalan niyo ako! Sigaw pa nga ni Cyrene. Mabubulok ka sa kulungan, Cyrene. Galit na sigaw nga ni Richard. Please, tulong! Tulungan niyo si Lolo! Pagmamakaawa nga ni Lucy. Walang ibang nagawa si Lucy kundi umiyak habang pinagtulungan nga ng mga tauhan ni Don Juan na dalhin nga sa ospital. Richard, si Lolo. Hagulgol nga ni Lucy sa boyfriend niya. Niyakap nga siya ng mahigpit ni Richard. Malakas si Don Juan. Baka kasama mo pa siya, everything will be okay. Pagpapakalma nga ni Richard sa kanya. Isang araw, Lolo naman sabi ko na diba bawal sa inyo ang lechon. Bakit umorder pa kayo ng ganyan ulit? Nakapamewa nga na sabi ni Lucy sa kanyang lolo nang naabutan nga niya itong palihim na kumakain ng balat ng lechon. Sagot naman ni Don Juan, isa lang naman si Hana. Sobrang natatakam na talaga ako sa lechon na po eh. Nagpaawa pa nga talaga ang lolo niya. Umiling naman si Lucy. Hindi siya madadala kay Don Juan. Kabilin-bilina ng doktor na hindi pwedeng kumain ng mamantikang pagkain si Don Juan.
May mantika pa po kayo sa labi na ko talagang pasaway niyo po kahit kailan. Pinunasan nga ni Lucy ang bibig ng kanyang lolo. Hahayaan mo bang magutom ang lolo? Tanong pa nga ni Don Juan sa kanya na tila nga umaacting. Lolo, hindi po kita ginugutom. Gusto ko lang na healthy ang pagkain mo. Ngumuso nga si Don Juan at umiwas ng tingin kay Lucy. Tumawa na nga lamang si Lucy dahil parang batang umakto si Don Juan. Siguradong nagtatampo na naman sa kanya ang kanyang lolo. Good evening, Lucy. Hinalikan nga siya ni Richard sa pisngi pagkarating nito. Napangiti si Lucy. Good evening din. Bakit bumisita ka pa? Hindi ba sabi ko magpahinga ka na lang? Pagod ka sa trabaho, tignan mo nga yung mga mata mo, halatang inaantok ka na, Richard. Bumuntong hininga si Richard at marahang yumakap sa kanya. I want to sleep beside you. Magpaksal na tayo, please. Napangiti si Lucy. Gusto niya rin ang ideyang yun. Gusto niya na rin magpakasal kay Richard. Gusto ni Lucy ang ideyang uuwi nga ang lalaki sa kanya. Hindi ako papayag. Tutol nga ni Don Juan. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Akala ko po ba iboto kayo kay Richard para sa akin? Nagtatakang tanong naman ng babae. Nagbago ng isip ko si Ana. Lolo? Nadidismayang sabi nga ni Lucy. Siguro gumaganti lang kayo kasi hindi ko kayo hinayaang kumain ng lechon, no? Bumuntong hininga si Don Juan. Bago umiling. Apo, kung ako ang tatanungin, ayoko munang maikasal ka kay Richard. Matagal kang nawalay sa akin. Marami ring pagkakataong pinagkait sa'yo. Gusto kong mag-aral ka. Tuparin mo kung ano ang gusto mong pangarap. Pwede naman po akong mag-aral habang asawa ko si Richard. Susuportahan naman po niya ako. Moral support, ganun. Suwestyon nga ni Lucy sa kanyang lolo. At saka kahit naman po magkasama na kami, hindi ko naman po kayo pababayaan at iiwan syempre. Gusto kong sa abroad ka mag-aral. Sa sarili mo muna ikaw mag-focus. Sasamahan kita roon at ipagkakatiwala ko muna sa pinsan ko ang pamamahala rito. Gusto kong bawiin ang mga nawalang taon sa ating dalawa. Kung magpapaksal ka kay Richard, hindi ka makakapag-aral ng maayos. Hindi pwedeng iwanan ni Richard ang asyenda nila. Paliwanag na ni Don Juan sa kanya. Hindi maiwasang malungkot ni Lucy. Ayaw niyang iwan si Richard, pero may punto naman ang lolo niya. Gusto niya rin naman mag-aral. Lucy, don't be sad. High-tech na ngayon, pwede naman tayong mag-usap through video calls. Your lolo is right. Abutin mo muna lahat ng mga pangarap mo. You deserve that, baby. Yan ang gusto ko rin para sa'yo. Makakahintay naman ako dahil mahal na mahal kita. E paano kung mainip ka? Tapos ipagpalit mo ako sa iba, hindi ko kaya yun, Richard. Naiiyak pa nga na sabi ni Lucy. Mahinang tumawa si Richard at inilapit nga ang bibig sa tenga niya. Kapag bumalik ka na, pakakasalan agad kita, okay ba yun? Niyakap nga agad ni Lucy si Richard. Sapat na sa kanya yun. Mahirap ang long distance relationship pero kakayanin nila. Mahal niya si Richard at handa rin siyang maghintay katulad nito. Hindi naging madali para kay Lucy ang mawalay kay Richard. May pagkakataong nag-aaway nga sila at hindi magkaintindihan. Naawa nga siya kay Richard kapag nagpupuyat ito para lang makausap siya. Mabilis lang lumipas ang 4 na taon at nakagraduate na nga si Lucy. Excited na nga agad siyang umuwi. Hindi na nga siya makapaghintay na makita si Richard. Natawa pa nga si Don Juan kay Lucy, talagang kinuha ni Lucy ang unang schedule ng flight pagkatapos ng graduation ceremony. Hindi tuloy sila sabay na nakauwi. Habang nasa eroplano si Lucy, nag-iisip na nga siya kung paano susurpresahin si Richard. Gayunpaman mukhang si Lucy ang nasurpresa dahil pagkalabas pa lang niya, sa airport ay may mga lalaking humila agad sa kanya at sa pilitan nga siyang isinakay. Sa van, nilagyan ng piring ang mga mata niya at may posas ang mga kamay niya. Sabi pa nga ni Lucy, "Anong gagawin niyo sa akin? Malalagot kayo sa lolo ko kapag nalaman niya to." Nagtapang-tapangan na nga lamang si Lucy, pero sa loob-loob niya sobra na nga siyang natatakot. Hindi nang pigilan nga ni Lucy ang mapaluha. Gusto niya pang makita si Richard. Gusto niya pang maikasal sa lalaki at bumuo ng pamilya kasama ito. "Saan niyo ako dadalhin? Please, pakawalan niyo na ako," sabi nga ni Lucy. Humagulgol pa nga ito. Nagpadala na nga lamang siya sa kung saan siya dalhin ng mga kidnapper. Ilang sandali pa ay tinanggal na nga ang posas sa mga kamay ni Lucy. "Bihisan niyo na." Utos nga ng isang lalaki. "Anong gagawin niyo? Teka, sandali."
Mas lalong naluha si Lucy nang may naghubad ng damit sa kanya. Hindi niya alam kung anong isinuot sa kanya, pero mabigat yun sa pakiramdam. Muling sinakay nga si Lucy ng mga kidnapper sa isang sasakyan. Wala siyang ideya dahil nakapiring pa rin ang mga mata niya. Ilang sandali pa ay tumigil na nga ang sasakyan. Baba! Saad nga ng kidnapper. Nanginginig nga sa takot na bumaba si Lucy. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Naramdaman nga ni Lucy na isang tao na lang ang humawak sa kanya. Pagkatanggal ng piring kay Lucy, tumunog ang isang love song sa buong simbahan. Umawang ang bibig ni Lucy nang makita sa harap ng altar si Richard. Nakadamit pang kasal. Sa kanya lang napagtantong nakadamit pang kasal din pala siya. Masaya ako para sa iyo, apo. Pati nga ni Don Juan na nasa tabi niya na pala. Mas lalong lumakas ang iyak ni Lucy. Lolo naman tinakot ninyo ako. Tahan na po, huwag ka nang umiyak. Baka akalain ni Richard ayaw mong magpakasal, sige ka. Huminga naman ng malalim si Lucy at tumango. Nagsimula na nga siyang maglakad papuntang altar. Kitang-kita ni Lucy ang pagtulo ng luha ni Richard sa pisngi nito. Nangiabot nga ni Don Juan ang kamay niya kay Richard. Napangiti ito. Alagaan mo mabuti at mahalin ang apo ko Richard. Bilin nga ni Don Juan. Makakaasa po kayo. Sagot naman ni Richard. Tumingin nga si Richard kay Lucy at iniligay nga ang kamay niya sa braso nito. Napakaganda mo. Sa wakas ikakasal ka na sa akin. Tinakot mo ko. Nahihiyak nga na sabi ni Lucy. Pasalamat ka talaga, mahal kita Richard. Napangiti nga si Richard. Mahal na mahal din kita Lucy. Napangiti na nga rin si Lucy. Natupad na nga niya ang mga pangarap niya. Natagpuan niya ang sarili niya. Wala nang hihilingin pa si Lucy sa buhay. At kontento na nga siya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi